So yung ating chiller dito ay hindi muna natin ito ginagamit dahil yun nga no, sa gaya-gaya natin sa iba, mali yung na-experiment natin dahil dito nilagay natin yung mga itlog dito ay hindi natin binabalot ng tissue. Supposed to be mayroon pa naman sana, pero yun nga sa experiment natin hindi tayo naglagay ng tissue, ay mali po yun. Dapat maglagay tayo, hindi tayo gumagaya sa iba. Tama naman yung set dito sa ating chiller. One yung nakaset dito. Siguro depende talaga sa chiller siguro. Okay? So maliit kasi yung ating chiller kaya hindi ako naglagay ng, hindi ko binabalot ng tissue yung mga itlog dyan para marami yung malalagay natin dyan. So sa experiment natin, hindi maganda ang resulta. Okay? Kasi dito sa ating incubator naman, pag kanling ko nung nakaraang araw, konti lang yung may mga similya. So yun nga ang isa sa nakita natin dahilan, maybe dito sa bago nating experiment na pag hindi natin binabalot ng itlog ang mga yan, binabalot natin ng tissue, baka yung isa yun sa dahilan. Pangalawa, ang dahilan baka yung ating mga breeders. Okay, so binabago rin natin. Dito sa ating incubator wala tayong problema since nandito siya, ilang beses na ito nakapisa. Maganda ang hatching nitong ating incubator. Hindi naman palagi mag-brand out kaya hindi ko na may problema ang ating incubator. Either sa ating chiller, yung experiment natin sa paglagay ng itlog na walang nakabalot na papel or tissue, o kaya yung ratio ng ating breeders. Yun lang po yung pwede nating mapagbintangan sa mali natin na experiment. So next time pag mag-load tayo sa ating chiller, dapat gagamit na tayo ng tissue. Okay? So ngayon pakain tayo sa ating mga manok. So dito tayo sa ating mga sampin 2, 4, 6. So sa mga nagtatanong pala na alin ang mas malaki ho dito, sampin o kaya yung basilan. Siyempre basilan yung mas malaki compare sa ating sampin. Okay, so meron tayong ginagamit na tandang bago yung isa sinusubukan natin, mga 6 months old pa yan. Yan. So maybe sa mga experiment natin may mga pagkakamali talaga. So maybe yung sa sinasabi ko sa inyo kanina na maybe dito sa ratio ng ating mga breeders dati 1:9, nandito sila sa ating breeding pen, baka dito yung may problema. So binabago natin, i-adjust natin from instead of 1:9, 1:6 na lang. Yan. So observe pa rin natin kung ano yung kumusta yung yung pag-hatch. Marami bang mga fertile o yung hindi fertile na mga itlog. So marami tayong mga changes sa ating mga manok, base lang yan sa ating mga observation. Okay. 1:6 na dito. Nandito rin yung ibang mga sampin natin, naglilimlim, kaya sinisiparate natin. Yung ating sampin, kaunti lang sila. Dili na boy? Mana, okay. So yung ibang sampin, ayan, naglilimlim. Walay problema ng isa boy, no? So ganun ang mga native, medyo matrabaho siya kasi pag maglilimlim siya, paliguan, ipurga, ilang weeks saka so mas advantage din kung meron kang incubator para mas mapadali. Yan. Okay, so proceed tayo sa ating mga basilan ng mga manok. Then dito sa ating mga basilan, pinamanik kabok dire. So 1:5. Susubukan natin 1:5. So yan. Bago din po yung ginagamit natin na tandang dito na basilan to avoid sa mga inbreeding na mga basilan natin. Okay. Bata pa rin yan, nasa mga 6 months din yan na mga basilan. Okay. So kahit medyo matagal na tayo sa pagmamanok, no? Even sa iba umabot ng 10 years, 15 years. Marami pa silang mga observation
sa kanilang mga manok na ay ganito dapat, ay mali pala, ganyan. Okay? One is to 5 yung pinakamagandang ratio siguro, or 1:6 kanina. I-observe pa rin natin yan kung ano yung resulta. Kasi minsan sa mga breeders natin, halimbawa yung mga inahing mga manok, kapag ayaw nila sa tandang na yan, mostly talaga sa mga itlog nila ay hindi mga fertile. Kaya importante din. So yan yung bago nating basilan na ginagamit sa kanila. Bata pa yan, so magamit natin ng mga ilang panahon. Okay, so proceed tayo sa ating rinse area. So dapat din isa pa, yung tubig malinis dapat para hindi magkasakit yung ating mga manok. And then since mga feeding sila, wala tayong nilagay na rice hull o yung ano pa man, dapat maging malinis rin to para hindi rin magkasakit yung ating mga manok. Yun lang. Kasi may nagtatanong kung ano po yung nilagay ko na feeding dito sa ating mga breeders. So advantage pa rin na meron tayong mga naka-separate na mga breeding pen sa ating mga breeders, kasi just in case na gusto natin na meron tayong gustong palabasin na ating mga manok, ay makukuha natin. Kasi kung marami sila, marami din roosters, marami din mga inahin na mga manok, every time na mag-breed sila, yung isa aawayin yung isang tandang, so hindi breed ng maayos yung ating mga roosters. Kaya advantage din na meron kang breeding pen. Aside dito, meron tayong naka-free range na mga manok. So ngayon hapon na nagpakain kami. So umaga at saka around 3 PM kami nagpapakain. Okay. So napansin nyo dito, medyo konti na lang sila dahil yung iba ay nilagay natin sa ating dyan sa mga breeding pen natin, para yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, ma-avoid yung inbreeding. At saka napapansin niyo sa mga roosters natin dito ay dalawa na lang, dahil once mag-breed yung isa, iisturbuhin sa isang tandang. Yan ang isa sa mga dahilan na wala masyadong mapipisa sa ating mga sisiw. So yan. So dalawang roosters na lang dito sa ilan kaya itong mga babae? Ito 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 dalawang roosters. Ayan. Tulad ganyan, instead na mag-breed yung isa, isturbuhin sa isa. Kaya yan. Kaya kailangan rin natin pala na ilagay natin yung iba dyan sa ating mga breeding pen, so hindi nasasayang yung gastos natin dyan. Malaki pa naman yung gastos natin dyan sa pabahay ng ating mga manok. So kailangan pala natin ng ganyan. So okay.